Ang masalimuot na sinapit ni Dr. John Pemberton, ang nakaimbento sa Coca-Cola. Isang veterano sa giyera si Dr. John Pemberton, ang nakaimbento sa pinakasikat na soft drink sa buong mundo, ang iconic at napakapreskong Coca-Cola. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang kwento tungkol sa kung paano naimbento ang soft drink na Coca-Cola. Kung interesado ka sa istoryang ito, ay tapusin mo ang video at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell bilang suporta at para na rin updated ka sa mga bagong video. Kaya, simulan na natin. Si Dr. John Pemberton ay isang pharmacist sa Atlanta, Georgia. Siya ay pinanganak noong 1831 at kumuha ng medical degree. Sa panahon ng digmaang sibil ng Amerika, nagsilbi siya sa pangatlong batalyon ng mga kabalyero ng Guardia ng Estado ng Georgia at nakamit ang ranggo na Lieutenant Colonel. Noong April 1865, si Pemberton ay nagtamo ng sugat sa dibdib sa isang labanan. Sinimulan niyang gumamit ng morphine upang gumaan ang sakit at kalaunan nasanay siya sa kemikal. Noong 1866, siya ay naghanap ng gamot para sa kanyang pagkahumaling. Nagsimula siyang mag-eksperimento sa mga resipe ng iba't ibang mga syrup. Lumikha siya ng isang syrup na may mga coca at coca wines at idinagdag ang mga extract ng cola nut at damiana dito. Tinawag niya itong Pemberton's French Wine Cola. Sinimula ni Pemberton na ibenta ang kanyang syrup bilang gamot at ina-advertise ito bilang partikular na kapaki-pakinabang sa mga babae at para sa lahat ng mga nakatayo na trabaho na naging sanhi ng pagkabaluktot at nerbiyos. Noong 1886, nagpatupad ng batas ang Atlanta kung saan si Pemberton ay kailangang lumikha ng isang hindi alkohol na kahalili sa kanyang inumin. Isang araw, pinaghalo niya ang base syrup ng carbonated na tubig nang hindi sinasadya. Ngunit nagustuhan niya ang lasa at nagpasyang ibenta ito bilang isang fountain na inumin sa halip na gamot. Ginawa ni Pemberton ang sikat na syrup sa isang 3-leg brass kettle sa likod ng kanilang bahay. Noong May 1886, nagsample si Pemberton ng kanyang bagong inumin sa local Jacob's Pharmacy. Ang syrup ay itinuring na mahusay at minarkahan niya ito bilang masarap at napakapresko. Ang temang ito ay nagpapatuloy sa Coke kahit ngayon dahil milyon-milyong mga tagahanga ang nasisiyahan sa lasa nito sa buong mundo. Ang pangalang Coca-Cola ay iminungkahi ni Frank Robinson, ang bookkeeper ni Pemberton. Ang resipe para sa syrup ay nagmula sa katas ng dahon ng coca at caffeine mula sa cola nut. Kaya ang unang tawag dito ay Coca-Cola bilang unang pagkilala. Gayunpaman, iminungkahi ni Robinson na palitan ang K sa cola ng isang C upang magmukhang kapansin-pansin sa advertising. At dito nag-umpisa at ipinanganak ang sikat na inumin na Coca-Cola. Halos 9 na servings ng inumin ang naibenta araw-araw sa soda fountain. Sa unang taon, kumita lamang ng $50 ang Coca-Cola. Ang unang taon ay hindi matagumpay dahil sa kinakailangan ni Pemberton na maglabas ng $70 sa mga gastos upang magawa ang inumin na nagre-resulta sa pagkalugi. Ngunit noong 1887, ang Coca-Cola ay nasa isang pagsusuri. Si Asa Candler, isa pang pharmacist sa Atlanta, ay binili ang formula ng Coca-Cola mula kay Pemberton sa halagang $2,300. Ilang sandali lamang noong 1888, sa kasamaang palad ay pumanaw si Pemberton nang hindi napagtanto ang potensyal ng inuming nilikha niya. Binago ni Candler ang imahe ng inumin na may mabisang mga diskarte sa marketing. Pagsapit ng huling bahagi ng 1890, ang Coca-Cola ay naging isa sa pinakatanyag na inumin sa Amerika. Sa pagitan ng 1890 at 1900, nagawa ni Candler na mapataas ang kita ng produkto sa higit na 4,000%.
Ang tagumpay ng Coca-Cola ay sanhi ng mahigpit na mga kampanya sa advertising at marketing sa buong USA at Canada. Sa pag-usbong ng mga deboting inumin, nagsimulang humina ang kanilang pagiging popular at napalitan sila ng mga nakabalot na ice cream, bottled soft drinks at mga fast food na restaurant. Sa panahong iyon, ang Coca-Cola ay agad-agad na nagsimulang magbenta ng syrup sa mga independenteng kumpanya ng debote na may lisensya upang ibenta ang inumin. Humantong ito sa malaking tagumpay ng produkto. Noong April 23, 1985, ang lihim na kalakalan ng New Coke na formula ay inilunsad bilang tugon sa paghina ng mga benta sa isang dumaraming bilang ng mga kakompetensya. Gayunpaman, ang bagong resipe ay tinuturing na isang kabiguan. Ang mga tagahanga ng Coca-Cola ay may negatibong reaksyon sa bagong resipe, at sa loob ng 3 buwan, ang orihinal na lasa ng Coca-Cola ay bumalik sa merkado. Ang pagbabalik ng orihinal na panlasa ng cola ay dumating sa isang bagong tatak ng Coca-Cola Classic. Ang bagong Coke ay nanatili sa mga estante at muling binigyan ng pangalan bilang Coke 2 bago tuluyang natigil noong 2002. Noong 1969, sumikat ang katanyagan ng Coke sa kanilang bagong jingle na Things Go Better with Coke. Ang bagong kampanya na ginawa ay isa sa mga pinakatanyag na ad na nalikha. Ang kantang I'd Like to Buy the World of Coke ay naging tanyag sa USA noong 1971 na ang Coca-Cola ay nakatanggap ng higit sa 100,000 liham mula sa mga kinikilig na tagahanga. Maraming tao ang tumawag sa mga radyo at hiniling sa RGS na patugtugin ang komersyo. Ngayon, ang Coca-Cola ay isang publicly traded Fortune 500 company na may higit 37 bilyong dolyar na taunang kita. Nagsimula mula sa isang lokal na brew na gamot na pampalot, ang Coca-Cola ay naging marahil ang pinakatanyag na inumin sa buong mundo. Kayo, anong masasabi nyo? Just comment down below at kung nagustuhan mo ang istoryang ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell bilang suporta at para na rin updated ka sa mga bagong video. Maraming salamat.